guys! I'm Pinay Mom living in Finland. So let's talk about Finland. So I know marami kayong questions about sa amin, paano kami nakapunta dito, anong visa namin, nag-work ba kami dito, may show money ba, ano bang mga requirements para makapunta kayo dito. So yun, dyan lang kayo dahil itatopic natin yan lahat ngayon. Tatry ko sagutin lahat isa-isa. So first question, paano nga ba kami nakapunta dito? So yung asawa ko is nag-work dito since 2023. Tapos kami, nakuha niya, ang visa namin is residence permit on the basis of family ties. So ayun, after 1 year and 6 months niya dito sa Finland, nakuha na niya kami, nakasunod na kami sa kanya. Sakto din kasi nung nagbakasyon siya sa Pinas, na-approve din yung visa namin. So ayun, sabay-sabay na kami. Pero talaga, hindi ko rin ma-imagine kung hindi kami magkasama or hindi kami magkasabay na magpa-flight dahil napakahaba ng biyahe. And si KB, ang hirap, ang daming bit-bitin. So alam mo yun, yung struggles ng magbiyahe na may kasamang bata. Okay guys, so next question. Gaano katagal kami nag-process or gaano katagal yung proseso nung na-approve kami? So ganito yan guys, February 2025. This year lang talaga kami nag-file nung nung application. February 25 ata. Ayun, nag-appearance kami or nag-biometrics kami dun sa VFS Makati. Tapos, naghintay na lang kami after na, naghintay lang kami ng update ng email tsaka sa Enter Finland kung mag-update doon. Ayun, sa awa ng Diyos guys, after 2 months and 12 days, na-approve na kami. Ako at saka yung baby namin, si KB. Full time frame talaga ng immigration is 3 months daw, and given na may backlog sila, usually tumatagal pa talaga. Yung mga kasabayan nga rin namin, iba 9 months patas na wala pa rin email, hindi pa rin sila na-approve. So yun sa amin, sobrang swerte namin dahil ang bilis lang namin na-approve. Siguro dahil din kompleto kami sa requirements, tama yung mga pinag-upload namin mga documents dun sa Enter Finland, which is very important guys. So dapat i-double check nyo yan. Kasi nag-DIY lang din naman kami nung nag-file kami. Nag-check lang kami, watch lang kami sa YouTube paano ba mag-file ganon, para gumawa ng account sa Enter Finland, and so on. Tapos, importante rin is yung funds or yung show money kung hindi cover ng sahod ng asawa mo yung buong family. So, may mga tao rin na na hindi na kailangan ng show money or ng funds or proof of funds para makapunta dito kasi yung iba malalaki yung sahod, so cover na ng sahod nila yung family nila. So, in our case, si King, ang covered lang niya na tao ay isa lang. So, either ako or si KB. So, hindi naman talaga namin binabalak na may iwan yung bata. So, pinagsabay namin. So, nag-ipon talaga kami for the whole year para makapag-apply. So, guys, yung show money din pala is depende sa income requirement ng bawat municipality. Depende rin yan sa sahod ng asawa mo. As I've said ngayon, na-mention ko kanina kung kung gano'ng kalaki ba yung sahod niya, anong bracket niya, yung position, ganyan. And yung sa municipality or sa area. Kasi bawat municipality sa Finland is iba-iba yung income requirement. Katulad namin, hindi kami nasa city, malayo kami sa Helsinki, which is like 6 hours away sa train, ganyan. So, medyo probinsya na dito, hindi ganun kadami yung expat dito. Ilan lang kami mga Pilipino dito, wala pang 10 guys. So, I think that's also one of the reasons bakit kami na-approve ng mabilis. Dahil siguro pinaparami din nila yung population dito. So, yung sa show money namin is talagang nagsobra din kami kahit papano para sure na ma-approve. Kasi mahal din guys ng visa, hindi rin biro. Kaming dalawa ng bata nasa 50,000 ata, mga galon. Visa pa lang yun guys ha. So, for more information, visit nyo na lang yung VFS at saka yung Migri website para mas marami kayong malaman about sa mga katanungan nyo. Nandun lahat ng mga sagot guys. So, next question, saan nga ba nag-apply si King at paano siya nakapag-apply dito sa Finland? So, ganito kasi yun yung kwento nun. Yung, meron akong college friend, which is si Thor. Hi Thor, shoutout sa'yo. Hindi na kami nakapagkita. Actually, chef siya dito, nauna siya dito sa Finland. At sakto nung nagbabrowse ako sa Facebook, since Facebook friends kami,
nag-share siya ng Google link form na hiring nga daw dito sa Finland at dun mismo din sa agency niya dyan sa Pinas. So ayun, agad-agad akong sinend yung link na yun kay King at nag-apply siya kagad. So ayun. Pero yung mga job vacancy or kung gusto nyo mag-apply, pwede nyo i-check yung mga website nila or yung Facebook page. Ilalagay ko din dyan sa video na to. Which is yung EDI or EDI Staff Builders. Yan yung agency nila sa Pinas. Tapos ang katayap nilang agency dito is yung Barona International. So kung nasa abroad kayo, wala kayo sa Pilipinas, pwede kayo mag-send dyan sa Barona International. Meron din isa, ang alam ko yung Silk Road. So depende sa position. Yan. Check nyo na lang din yung mga website nila at saka Facebook page. Pinost ko na rin yan dun sa akin sa Facebook page ko. Check nyo na lang din para sure. So since nag-open na yung Finland sa mga expat, marami ng mga positions na available dito. Usually, ads. Okay, wait lang. So ayun guys, usually marami ditong nurses, maraming chef, marami ding welders, may mga housekeepers or cleaners, meron ding mga waiters, which is hindi pa masyadong madami. So, ayun. Check nyo na lang din yung page nila for mga hirings or job opportunities, guys. Guys, beware lang please. Please, do your research bago kayo mag-apply sa mga ganitong agencies. Kasi maraming scammers na ngayon. So, lagi nyo lang din tatandaan na ang mga legit agencies, usually no placement fees yan na hinihingi. Katulad yung sa mga, sa agency ni King, wala siyang binayaran doon na placement fees. But, meron silang medical fees na bago sila umalis, pinamedical sila. Pero magkano lang siguro mga 4,000 or 3,000. Not sure sa amount, tatanungin ko sa siya. I-update ko kayo dyan sa comment section. Tapos, yung visa nila is, alam ko, sagot na rin ng company. Ang flight ticket nila yun, hindi yun sagot, hindi yun libre. Sila magbabayad nun. Pero, ang maganda lang dun sa agency nila King is, pinautang sila, so loanable yung amount ng flight ticket. So, ang ginawa namin doon, inutang namin yung flight, sila nagbayad. Tapos, binabayaran na lang monthly ni King doon. Tapos, auto-deduct na siya sa sahod nila. So, yun. Ang ganda rin, diba? So, pag walang-wala kayo, ganyan. This language, let's talk about their language. Their official language here is Finnish. Pero though nag-English naman sila dito karamihan, multilingual din naman sila. Pero required talaga na marunong kayo mag-Finnish dito. Though kahit hindi naman as in sobrang expert level na. Pero sa case nila King, bago sila pumunta dito, pinag-language class sila. Parang mga 2 months ba yun? Mga 2 months ata sila nag-language class 10 or 3 months, mga ganun. Medyo mahirap daw kasi talaga yung Finnish language. Kahit ako nag-aaral na ako ngayon, pero self-study kasi naghihintay pa ako nung mag-start yung classes na free free language class din dito sa Finland. Hindi pa kasi nag-start so nagsi-self-study muna ako for now while waiting. Guys, sa naman din nila, dito sa apartment, hindi rin siya libre. Nung pagdating nila dito, actually, provided na yung accommodation nila, which is yung apartment. Pero shared yung time na yon. Tapos, deduction lang din every month dun sa sahod nila. So, itong apartment nila noon, parang tig 200 plus sila or 200 something. Ganun. Per person. So, dalawa ata sila or tatlo sila sa isang flat nung una. Pero ngayon, nakalipat na si King ng flat nung January pa. Kasi, yun nga, na-anticipate na rin yun na darating kami dito this year. So, nagharap na siya ng flat niya. Actually, guys, hindi ganun kadali dito humanap ng flat. Kasi kailangan mo pa talaga magpalista o magpa-register dun sa municipality nila. Magre-request ka pa. Si King, ang tagal ilang buwan siya nag-request. Naghintay dun sa dito sa bahay. Hindi kasi basta-basta makakalipat dito. So, ayun. Thank you, Lord, dahil meron na. Ito palang bahay namin. Yung apartment namin is nasa 300 plus euros per month. Plus yung utility bills pa. Ito rin itong nakuha niyang flat kasi malapit lang talaga siya sa work ni King. Mga
walking distance lang talaga. Siguro mga 10 to 15 minutes walk. Ganyan. Tapos usually nagbabike naman siya. So mabilis lang talaga. Tapos malapit din yung mga supermarkets dito. May dalawang supermarkets na malapit. So anytime pumupunta kami, actually halos araw-araw na nga kami nasa supermarket ni KB. Tapos minsan pag-out na si Key ngayon, sasalubugin na namin siya doon. Ano pa ba guys? So I think yun muna for now. Tapos comment na lang din kayo or suggest kayo kung ano pa yung mga topics na gusto nyong pag-usapan next time para hindi na masyadong mahaba to. Thank you sa panonood guys, and please subscribe sa aking YouTube channel dahil ngayon lang ulit ako nag-start. Thank you so much guys. Moika!